araw na ito, babalikan ko yung mga naging karanasan ko dito sa UP Diliman. At ang una nating stop ay itong Yacal Residence Hall, kung saan ako nag-dorm ng mga 2 o 3 taon. Pasok tayo. Ay, ito siguro yung maupuan namin dati. So, ganyan yung itsura ng typical na room. Pero yung bed ko dati, nandun, naka-align siya sa bintana. Naalala ko, sumali ako sa basketball team. Pero hindi ako magaling. Alam ko, nadadapa-dapa ako. Tapos, naalala ko, may quiz show kami. Sumali rin ako, makapalamukha ako. Pero hindi rin ako nakasagot. Binisita ko ang tambayan ng organisasyon na sinalihan ko noon, ang UP Namnama. Yung Namnama, Ilocano word yun ang ibig sabihin. Pag-asa, hope. Ngayon, pupuntahan natin yung tambayan. Ito na yung tambayan. Kanya-kanya kasing teritoryo dito sa UP. Hindi ka pwedeng kung saan-saan lang tumambay. Ito yung College of Arts and Sciences kung saan nagsisimula ang lahat ng mga estudyante dito sa UP. Ang mga classroom noon at ngayon, walang ipinagbago. Ganito yung typical na itsura ng classroom dito sa UP. Napakasimple, napakapayak, ni walang aircon, electric fan lang. Pagdating sa lobby, nanibago ako. Ibang-iba ang ambience nito nung panahon namin. Para bang nagbago na ng tuluyan ang pulso ng UP. Dati kasi, buhay na buhay dito ang diwa ng aktivismo. Ngayon, nagulat akong may exhibit pa ng mga larawan ng mga estudyante rito. In terms of yung student activism, mainit pa rin ba? It's very different. Although ang tingin ko rin dito, nagbabago naman ang panahon. Baka yung mga dating mga methods, dating concerns, no? Mga rallies nga, baka hindi na masyadong nag-a-appeal ngayon. No? Dito kasi sa UP, napakalalayo ng mga colleges. So yung isang klase mo nandito, yung susunod mong klase dun sa malayong building. Kaya merong tinatawag na ikot jeep. Kaya siya ikot jeep kasi wala siyang ginagawa kundi umikot lang ng umikot. Saan ka galing? Galing po ako sa FLE building. Tapos ngayon, kailangan pumunta sa building sa engineering. Okay. Magkano na ngayon ang pamasahe sa ikot? 7 pesos. 7 pesos. Nung panahon ko, 55 centavos. Diyos ko, ang tanda ko na talaga. Marami pa rin ba estudyante nag-iikot jeep? Di kotse na daw mga estudyante. Di ba kayo nababahala doon? Di. So, lagi pa rin meron. Kasi nung panahon ko, yung mga parking lot, kukunti lang. Tsaka maluluwag. Ngayon, may parking problem ng UP. So, mukhang tama rin yung sinasabi nila na marami sa mga nakakapasok na nag-aaral dito sa UP. Galing talaga sa mga mayayaman na pamilya. Anong para, Mascom? Salamat sa ikot jeep at narating ko agad ang susunod kong destinasyon, ang dati kong kolehiyo, ang College of Mass Communications. Ito ang College of Mass Communication. Dito ako nag-aral ng journalism. Nung araw, hindi pa siya college. Ang tawag namin nun, IMC, Institute of Mass Communication. Mama, ano nagbago dito sa Masscom? When you were a student, I think dadalawa lang ang building. Itong main Plaridel at yung annex. Yes. Ngayon, apart from these two buildings, meron tayong tinatawag na media center. It's still a work in progress, pero malapit na siyang mabahayan. Pinuntahan ko ang kwarto na ipinangalan sa paborito ko noong professor, ang dating broadcaster na si Mang Louie Beltran. Kasalukuyan noong may klase at ang nagtuturo si Chit Estelia Simbulan, dati ring estudyante ni Mang Louie. Can you give us one piece of advice, like ultimately that will like ready us to take on the field of broadcasting or journalism? Well, because this is going to be, you're going to write a lot of stuff, right? So you have to read a lot of stuff too. That's the only way. There are no shortcuts. Ang aking last stop sa UP, ang pinaka-importanting simbolo ng pamantasan, ang UP Oblation.
Yan, sabi nila kaya daw hubad yan dahil ang pinapakita raw dyan o isinasalarawan ay yung pagiging hubad sa karunungan. Kaya pumupunta ka dito sa UP para magkaroon ng karunungan. UP, University of the Philippines, University of the People pa nga ba? Sa panahon kung kailan tila nawawala na raw ang aktivismo ng mga estudyante at marami sa mga graduates nito nangingibang bansa, ano pa nga ba ang dapat nating asahan sa pamantasan ng Pilipinas? Paano pa nila pagsisilbihan ang taong bayan na siyang nagpaaral sa kanila pero patuloy mang nakikisabay ang UP sa pagbabago ng panahon? Sana may mga bagay pa ring hindi rito magbabago, katulad ng samahan at pakikiisa. At higit sa lahat, ang pagtulong sa mga estudyanteng karapat-dapat na hiranging iskolar ng bayan.